Hey guys! Samahan nyo naman ako sa aking ganap ngayong araw. Tanghali na nga yan at halos katatapos ko lang mag-shoot ng mga product na pinopromote ko sa Shopee at saka sa TikTok. Itinigil ko na nga muna saglit at kailangan ko nang magluto para sa pananghalian namin. Nilagang buto-buto na nga lang ng baboy ang niluto ko para madali lang. Hindi ko na nga binidyohan lahat kung paano ko niluto yung nilagang baboy dahil alam ko naman mas magaling pa kayo magluto sa akin. Bali malambot na nga dyan yung baboy kaya nilagay ko na yung mga gulay. Tinakpan ko nga ulit para naman maluto yung mga gulay na nilagay ko. Habang hinihintay ko nga maluto yung mga gulay, hinugasan ko na muna yung mga ginamit ko para hindi matambak yung hugasin. Dahil mamaya pagkatapos namin kumain ay marami na namang hugasin. Diyos mio. Kaya kung hindi mo talaga aagad din ang hugasin, mas lalo kang tatama rin pag nakikita mong tambak at napakadami. Saktong pagkatapos ko maghugas ay kumulo na rin. Tinikman ko nga lang saglit kung tama na yung alat ng sabaw. Medyo matabang pa nga sa panlasa ko kaya nagdagdag pa ako ng konting patis. Pagkatapos ko magdagdag ng konting patis ay nilagay ko na rin yung Pechay Baguio. Madami nga akong nilagay na ganyan dahil paborito ko yan. So ayan, papakuluin ko lang saglit para maluto lang yung Pechay Baguio tapos okay na yan. Habang hinihintay ko ang maluto yung Pechay Baguio ay hinugasan ko na din yung pinaglagyan ko ng mga gulay. Nang kumulo na nga tinikman ko na lang ulit tapos pinatay ko na yung apoy. So ayan, nilagang baboy na buto-buto ang aming ulam ngayong pananghalian. Pagkatapos ko magluto ng ulam namin ay sinabihan ko na si Samira na tumigil na sa kakalaro ng slime. Napakahilig talaga ng bata niyan maglaro ng slime, mga clay. Meron ba siyang kagaya dito ng anak ng mga kakumamis ko dyan? Never niya talaga pinagsawaan yung mga ganyan. Buti na nga lang siya yung bata na hindi mahilig magsubo-subo. Nang maligpit ko na nga yung mga kalat ni Samira ay kumuha na rin ako agad ng plato nang makakain na rin kami. Araw-araw nga natin ginagawa itong pagluluto at pag-aasikaso sa mga anak para makakain. Heto nga ang hindi natin pwedeng pagsawaan. Pwede nating ipagpaliban ang paglilinis ng bahay, ang paglalaba, pero ang pagluluto ay hindi pwede. Lalo na ang daddy namin, sa totoo lang, napaka-stricto niya pagdating sa usapang ulam. Okay lang sa kanya, tama rin ako lahat, wag lang talaga sa pagluluto. Pinakaayaw niya sa lahat, pag prito-prito lang yung ulam tapos frozen food o kaya mga dilata, ayaw niya ng ganun or biling ulam. At dapat, kung ano yung niluto kong ulam, dapat yun din ang ulam ng mga anak namin. O diba, katanghali ang tapat pero sabaw ang ulam namin. Pagkatapos ko magsandok ng ulam namin ay sinunod ko naman ang kanin. Tara guys, mangan tayo. Itsura nga ni Samira, Diyos mio, parang walang nanay, parang bruha ang buho. Sobrang init ba naman kasi tapos mababa lang din talaga yung bubong namin kaya pagpapawisan ka talaga ng bongga pagtanghali dito sa kubo namin. Pero okay lang, kaya pa naman namin, masaya pa ako sa 600-700 pesos na bill namin sa kuryente. Pinusod ko nga muna ang buhok ni Samira at mukha siyang bruha. Kung mapapansin nyo guys ay nagiba na ng ayos yung aming kubo. Iba na nga rin yung background namin na kumakain kaysa sa dati. Yung part na yan kasi guys ay ginawa ko ng background na dyan ako nagla-live sa TikTok at saka sa Shopee. Yung lamesa na rin na yan ang ginagamit ko kaya dyan na siya nakapwesto. Dati sa kwarto lang namin ako nag-set up kaso nahihirapan ako at masikip kumakalat yung mga gamit kaya dyan na lang ako lumipat. Makulit si Samira pakainin, napakakulit niya sa upuan at minsan hindi siya mapirmis dyan. Tayo siya ng tayo tapos daldalera. Magaling naman siya kumain ng kanin kaso nga lang ay makulit. Tignan nyo naman ang pagka-OA niya. Nilagang baboy nga yung niluto ko pero parang sinigang. Alam niya kasing may camera kaya ayan nag-iinarte na naman. Kaya minsan ang ginagawa ko, inuuna ko muna siyang pakainin bago ako para makakain siya ng maayos. O diba, ayaw papigil, sinigang daw yung niluto ko. Diyos mio. Sumubo na nga rin ako at gutom na din ako. Pagkatapos nga naming mananghalian ay nagligpit na si Kuya Cypher namin dahil siya ang nakatokang nagpapakain ng aso at pusa namin. Pagkatapos nga niyang gumawa ng pagkain ng aso at pusa ay agad naman niyang kinuha yung kainan nila. Yan nga ang alaga naming aso na si Rascal. Pag tumayo yan guys kasing tangkad ko na, Diyos mio, nakakatakot. Mabait naman siya kaso nga lang pag nakawala yun ang ikinakatakot ko dahil lahat ng aso sa labas ay inaaway niya. So hayan, kinuha nga muna ni Cypher yung kainan niya at mauuna muna yung pusa namin dahil maarte yun. Pinadagdagan ko nga ng sabaw at gulay yung ulam na ipapakain ni Cypher sa aso at pusa para may lasa naman dahil mahilig din sa gulay yung pusa namin. Lagi nga yung pusa namin ang unang pinapakain dahil yung tira-tira kay Rascal dahil napakahina niya naman kumain, napakaarte pa. Minsan puro ulam lang talaga yung kinakain niya. So hayan, niligpit na lahat ni Cypher ng hugasin at nilagay niya na sa lababo. Yan na nga ang pinakaambag at pinakatrabaho niya dito sa bahay. Tuwing pagkatapos namin kakain ay siya na ang magliligpit at magpupunas ng lamesa at magwawalis ng sahig. Yun guys, for today's video. At yan, Mats. Bye-bye!